magbasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Okay, una pong tanong, kapag ikaw ba'y nakakabit sa puno kay Kristo doon sa Juan 15, nasa iyo rin ba si Kristo kapag nakakabit ka sa puno? Nasa iyo rin o wala sa iyo si Kristo? Nasa iyo si Kristo. So next question, sabi mo, kapag ka nakakabit sa puno, nasa kanya rin si Kristo. Sabi mo yung kanina, no? Sabi mo. Ngayon ang tanong ko ito, naniniwala ka ba na kapag nasa iyo si Kristo, alisunod sa sagot po ninyo, meron kang buhay na walang hanggan? Yes o no? Yes. Oh, okay. Yes na yes, Brother Camacho. Sabi mo, yung nakakabit sa puno, nandoon, nasa kanya rin si Kristo. Tinanong kita, kapag nasa iyo si Kristo, meron kang buhay na walang hanggan. Tanong, yung bang pinutol sa puno, dati ba silang may buhay na walang hanggan bago sila putulin? Wala pa po. Wala pang buhay na walang hanggan sa kanila, Brother Camacho. Saan mo naman nabasa sa Biblia na kahit nakakabit ka sa puno, wala kang buhay na walang hanggan? Wala. Wala kang mababasa nun dahil hindi ko naniniwalang nakakabit ka, wala kang buhay na walang hanggan. May buhay kang walang hanggan. Okay. Question. Sabi mo kasi kanina, yung nakakabit sa puno, nasa kanya rin si Kristo. At kapag nasa kanya si Kristo, sinabi nyo rin po, may buhay na walang hanggan. Ngayon, ito bang mga Hudyo na ito, bago putulin, nakakabit sila kay Kristo, may buhay na walang hanggan ba yon? Okay, ganito na lang. O sige. Hindi, wala. Okay, wala. Next question. Sabi mo, walang buhay na walang hanggan yung nakakabit kay doon sa puno. O tanong, para maging konkreto po yung inyong sinasabi. Hahanapan po kita ng ebidensya. Saang talata mo mababasa na mayroong mga nakakabit kay Kristo o may mga na kay Kristo na walang buhay na walang hanggan? Saan po yun ninyo mababasa sa Biblia? Wala po. Lahat na nakakabit kay Yoshua may buhay na walang hanggan. Lahat nga po ng nakakabit kay Yoshua may buhay na walang hanggan. Sabi mo, yung nakakabit sa puno,
nandoon, nasa kanya rin si Kristo. Tinanong kita, kapag nasa iyo si Kristo, meron kang buhay na walang hanggan. Tanong, yung bang pinutol sa puno, dati ba silang may buhay na walang hanggan bago sila putulin? Wala pa po. Wala pang buhay na walang hanggan sa kanila, Brother Camacho. Ano gagawin ng Ama? Puputulin niya yung bawat sangang hindi namumunga. O ngayon, yung bang mga sanga na ito, bago putulin, nung siya nakakabit sa puno, may buhay na walang hanggan ba sila? O, sagot ni Pastor Mark, meron. O, mamaya-maya, idadrive niya, yung mga Hudyo na nakakabit dito, walang buhay na walang hanggan. Kaya hinahanapan natin ng talata, saan mababasa yon? Ako babasa. Eto may talata. Ganito magpatotoo. Ganito humugot ng katotohanan. Gamitin natin yung ginamit niya sa 1:5Gs, Ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patuto sa kanya. Ang hindi nananampalataya sa Diyos, ginagawang sinungaling ang Diyos. Sapagkat hindi sumasampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa anak. Eto na, 11. Ito ang patotoo. Ano yon? Tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak, kinaroroonan ng ng buhay. Yung bang mga nakakabit sa puno, kinaroroonan ba yun ng anak? Sabi niya kanina, oo. Sabi rito yung kinaroroonan ng anak, kinaroroonan ng buhay. Anong buhay ang pinag-uusapan dyan? Tutuloy muna natin. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos, hindi kinaroroonan ng buhay. Pag itinuloy yung pagbabasa, buhay na walang hanggan po yan. Buhay na walang hanggan Sa 11, binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Na kanino yon? Nasa anak. Kaya yung kinaroroonan ng anak, may buhay na walang hanggan yon. Yun yung mga nakakabit sa puno na sinasabi po ninyo kanina. Kapag nakakabit sa puno, nasa kanila din si Kristo. Kung nasa kanila si Kristo, ang sabi nito, kinaroroonan nyo ng buhay. Anong buhay? Buhay na walang hanggan. Kaso, hindi sila nagbunga. Tunay na pananampalataya yon. Kaso, may tendency tumalikod. Kaya yung mga tricky question mo sa akin kanina, hindi uubra yun. Alam kong tricky yun Pinamimili mo ko sa dalawang mali ang sagot. Ba't ako mamimili? Ang isasagot ko sa iyo, yung katotohanan ng nasa Biblia. Hindi ako susunod sa mali mong iniisip. Ganyan na mag-aral ng Biblia. Ngayon, eto. Kaya nga sabi sa Timothy, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, sa huling panahon o sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Ito yung sinasagot ko sa iyo kanina. Yung bang tunay na mananampalataya, kamo, tatalikod pa yon. Ano sagot natin? May tendency na may mga tunay na nananampalataya na pwedeng tumalikod. Iba yun sa tinatanong mo, yung tanong mo, gine-generalize mo. Ang nasa Biblia, yung mga tunay na sumasampalataya, yung iba magsisitalikod sa pananampalataya. Tunay na mananampalataya ito Yung mga nagsitalikod na ito, alam ka naman ang tatalikuran nila, peking pananampalataya. Tapos makikinig sila sa mga espiritu na panghikayat sa aral ng demonyo. Diba? Illogical. Ang tatalikuran mo, para makinig ka doon sa mga mapanghikayat at mga aral ng demonyo, ang tatalikuran mo, tunay na pananampalataya. Ganyan po yan. Kaya maling-mali ho talaga Yung osas, hindi totoo yan. Binulag kayo ng Diyos ng sanlibutan. Kaya nga sabi dito, balik natin yung unang Juan. Ang buhay na ito'y nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos, hindi kinaroroonan ng buhay. Tumalikod ka na. Katulad nung nabasa natin kanina, ang iba'y nagsitalikod sa pananampalataya at kumampi na sa demonyo, sa aral ng demonyo. Tanong, may buhay na walang hanggan pa ba yun? Wala na. Tumalikod Ano ibig sabihin? Umayaw ka na kay Kristo.
Kaya yung may buhay na walang hanggan, yung nananatili kay Kristo, ayaw mo na ngayon kay Kristo. Gusto mo magsatanista na. Kasi mas nahikayat ka sa turo ng satanista. May buhay na walang hanggan pa ba yun? Wala na. Maliwanag dito. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos, hindi kinaroroonan ng buhay. Liwanag dyan, nung una, totoo yung pananampalataya mo kay Kristo. Kaya lang nakarinig ka ng bagong aral, naniwala ka doon sa aral. Tinalikuran mo ngayon yung tunay mong pananampalataya. Pwedeng mawala ang buhay na walang hanggan na dapat sana hindi mawawala sa iyo kung mananatili ka kay Kristo. Ganun po yun, mga kapatid. Napakalinaw. Kaya dito, alam na ng tao kung sino ang talagang nasa panig ng Biblia. Kung sino ang nagsasalita ng katwiran. Hindi uso rito, puro kwento lang. Para tayong nasa korte. Ang kailangan natin ebidensya, katibayan. Hinahanapan kita ng talata. Na yung kinaroroonan ng anak. Na may makinaroroonan ng anak na walang buhay na walang hanggan. Wala kang maibigay. Sabi, maraming tatalikod. Last 2 minutes. Thank you. Yung tatalikod na yan, tunay naman na anampalataya yan, kaya sila tumalikod. Napunta sila sa maling paniniwala. Kaya sabi, sa huling panahon, ayan, di ba? So napakalinaw, mga kaibigan, mga kapatid. Camacho, yung mga infant na may buhay po ba sila, buhay na walang hanggan po ba sila, yung mga infant, yung mga sanggol, meron po ba silang buhay na walang hanggan, meron o wala? Meron. Meron, lahat naman ng tao may pag-asa sa buhay na walang hanggan Kahit nga ikaw, pastor kapag tinalikuran mo yung malimong pananampalataya, mapupunta ka sa katwiran Aanib ka sa Seventh-day Adventist, hindi ka mapapariwara. Narito ang tunay na aral ng Biblia. Hawak-hawak nga namin, may libro kami paglapit kay Kristo Sundan ko yung katwiran mo, Brother Camacho, para maunawaan ng maraming tao, Ibig sabihin, hindi pa dumarating si Yahushua, may kaligtasan na? Opo! Yes. Meron na. Hindi pa siya nagkakataong tao, may kaligtasan ng ino-offer sa bayan ng Diyos. Kaya nga pinili ang bayang Israel. Iniligay siya sa gitna ng mga bansa para maging patotoo sa lahat ng tao. At ang sino mang sasampalataya sa kinikilala nilang Diyos, magiging kanyang bayan. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan yun. May naligtas po ba? May naligtas po ba bago sa kamatayan ni Yahushua? May tao bang naligtas bago pa sa kamatayan ni Yahushua? Meron o wala? Marami. Si Moises. Hindi naman inabutan ng pagkakataong tao ng ating Panginoon Pero ligtas yun. Si Elias. Marami. Si Enoch. Napakarami sa Biblia. Si David. Kaya ang kaligtasan, hindi lang sa New Testament. Yan ay hanggang sa lumang tipan ino-offer na kaligtasan. Nabanggit mo yung pananampalataya, Brother Camacho. Ano po yung tumatalikod? Yung patay na pananampalataya o yung buhay na pananampalataya ang tumatalikod? Ang tumatalikod, yung may tunay na pananampalataya dati. Tinalikuran nila yung tunay na pananampalataya at nakinig sila doon sa espiritong mapanghikayat at aral ng demonyo. Yung magsasabing patay na pananampalataya yung tinalikuran nila, wala sa katotohanan yon. Wala sa Biblia noon. Basahin ko itong talata, Brother Camacho, Sabi dito sa Romans 8:35 to 39, 35 to 39, sabi, punta ako ng 38 naniniwala naman ako, aware ka sa talatang to Romans 8:35 to 39, i-summary ko lang, dun sa 38, simula na ako sa 38, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, o ang buhay, o mga anghel, o ang mga pamunuan at mga kapangyarihan. Alinman nila lang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Yahushua na ating Panginoon. Okay. Ang tanong ko dito, Brother Camacho, alinmang nilalang ka po ba?
Yes! Oo naman. Oh, kita mo naman sa picture, hindi lang naman ikaw magandang lalaki nilalang ng ating Panginoon. At ito, tama yan sinasabi ng talata, hindi ko kinokontra yan. Pero kung ikaw mismo ang aalis sa pananampalataya, ang tatalikod sa pananampalataya, pwede mawala kaligtasan. Okay. Ito na ang second. Ito na yung rebuttal ng negative. Brother Mark Umbao ng Born Again Oneness. Ilang oras? Minuto? 10 minutes. 10 minutes. Okay. Yes, Sige po. 10 minutes. Okay, if you're ready, your timer starts now. Okay. Simula na po ako, no? Okay. Umikot-ikot na lang si Brother Camacho dun sa puputulin. Pag-aralan niyo yung scripture, Brother Camacho. Ngayon, balikan ko yung naputol. Ito si Brother Camacho. Umikot-ikot na lang doon. Proud na proud siya sa talata na yun. Proud na proud siya. Hindi niya naiintindihan na hindi nagmumukha lalo siyang hindi niya napagkakasundo yung mga talata. Ano po ba yun? Dumating ang kaligtasan kailan? Cross of Calvary. After na namatay si Joshua, doon dumating ang kaligtasan. Nung nakakabit pa yung mga Hudyo, wala pang ligtas doon, Brother Camacho. Wala. Pero para kay Brother Camacho, no, para lang maiwasan yung osas, ay hindi. May mga nakakabit kay Joshua na hindi namumunga. Insulto kay Joshua yung Brother Camacho. Grabe. Kay Joshua ka na, hindi ka mamunga. Grabing insulto sa kay Joshua yun, brother. Pero sige na, sikmurain mo yung ganyang paniniwala, okay lang, wala akong magagawa kung gano'n nakatigas ang inyong puso, wala na po akong magagawa dyan. Sabi, yung nakakabit kay Joshua, mamumunga. Okay. Hindi sabing, may ilan, hindi, may ilan, mamumunga, walang gano'n. Ang nakakabit kay Joshua, mamumunga. Okay? Brother Camacho, tinanong kita, nilalang ka po ba? Yes, hindi ka lang naman ang pogi. Parang ano yun, di ba? Parang hindi ewan ko. Ano yun, legit na tanong yun. Bakit? Kasi, Brother Camacho, legit yun, alam mo bakit? Alin mang nilalang ay hindi makapaghihiwalay. Kung ang sarili mo, nilalang, kung kinikilala mo ang sarili mo, nilalang, Brother Camacho, hindi yun kabubuhang tanong o wala lang, trip lang na tanong. Ang sabi din sa talata, Brother Camacho, alin mang nilalang ay hindi makapaghihiwalay. Oo, sige na, maghanap ka na ng talata. Lagi mong binabanggit na talata, tatalikod sa pananampalataya. Brother Camacho, hindi nga lahat ng pananampalataya nakakaligtas. Ano ba naman buhay ito? Lagi ka na lang doon na lang kayo iikot, doon na lang kayo magduduel. Sige na po, pagkakataon niyo na po. Kung pipilitin niyo na po. Time. So, Brother Fernando B. Camacho Jr. ng Seventh-day Adventist, it's your time to shine. 5 minutes, conclusion. Timer starts now. Okay, natatawa ko kay Pastor Ombo. Pag ako na magsasalita kinakabahan na ninenervyos Mga kaibigan, napapansin natin yung mga presentation ni Pastor Mark Umbao, puro fallacy. Puro kwento. Napakahaba sinayang ni Pastor Mark Umbao yung oras niya, puro fallacy. Ano mga fallacy ito? Isa na rito yung fallacy of unwarranted assumption. Puro ganyan lang ang tirada niya. At saka yung hasty generalization fallacy. Puro fallacy ang kanyang banat. Isinisingit niya, gusto niyang idikdik ang kaligtasan sa New Testament lang. Mali! Ay nasabi ng talata Tito 2:11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, sakop ang Old Testament. Okay. Ito na yung last question natin. Okay, last question natin ito from Jorly Fernandez. Brother Denmar, wag po ako. Yung dalawa po ang tanongin nyo. Ito, tanong daw kay Brother Mark Umbao. Sabi niya, kasi ang matuwid ang nagkakasala rin daw. Yung matuwid, nagkakasala rin daw. Ito, tanong ko, kung ang matuwid na under sa osas ay nagkasala dahil sumamba sa ibang Diyos at tuluyang tumalikod sa Panginoong Hesus, ayon sa osas nila, mananatili pa ba siyang ligtas? Nananatili o hindi?
Simple lang po ang tanong ko, sana masagot niya ng maayos. Yan. So, yun daw Hindi yung ligtas. Kapatid, hindi ligtas. Alam mo kung bakit? Kasi hindi na natili. Ang hindi na natili, para maging malinaw, ato kasi hindi ako, ba't hindi naiintindihan? Ang tinatayuan ko, ang pananampalatayang nakakaligtas yung totoo, tunay at buhay. Kung buhay yan, walang tatalikod, walang tatalikod, walang tatalikod. Pag ikaw ay totoo, buhay ang pananampalataya mo. Kaya nga hindi tamang tanong na tumalikod ka, ligtas ka pa rin. Hindi ka ligtas kasi wala kang totoo, tunay na buhay na pananampalataya. Kasi ang nakakaligtas, Brother Camacho, sa ating mga kapatid sa SDA, ang nakakaligtas po yung buhay. At yan, nakikita na ng Diyos siya sa una pa lang, katulad kay Judas. Nakikita na ng Diyos yan sa una pa lang eh. Alam na ng Diyos kung sino yung tatraidor sa Kanya. Kaya hindi natin manuloko ang Diyos na sasampalataya ako. Hinalimbawa yan sa nagtayo tayo sa matibay na bato, sa buhangin, sa putikan ba yun? Dumaan lang ang bagyo, natibag. Ganun ang pananampalataya, may mga kategorya yan, may mga level yan, may mga kategorya yan. Kaya sana maintindihan natin ang nakakaligtas, yung buhay, tunay at totoong pananampalataya. Kaya walang tatalikod dahil kontra yun sa totoong buhay at pananampalataya. Hindi lahat ng sumasampalatayang hallelujah, hallelujah, ligtas ha. Hindi. Kaya mali yung pagkaunawa ng ating mga SDA na ligtas na yung sumampalataya, tumalikod sa pananampalataya. Wala akong sasabing ligtas yung lahat na sumasampalataya dahil nga merong katangian ng pananampalataya nakakaligtas. Brother Fernando? Oh yes, unang-una wala tayong sinasabi na lahat ng sumasampalataya maliligtas. Kung naniniwala ako dyan, di ko natututulan yung osas. Mananampalataya rin niya sila eh. Kaya lang mali yung pananampalataya. Sabi ko nga, ang kaligtasan laan para sa lahat ng tao. At ito ang gusto kong mangyari kay Pastor Umbao. At sabi dito, talagang mayroong tunay na mananampalataya. Unang Timothy 4:1, natatalikod sa pananampalataya. Hindi lahat ng mananampalatayang totoo tatalikod. Mayroon sa kanilang mga tatalikod at makikinig sa mapanghikayat aral ng mga demonyo. Pag tumalikod ng mga ito, nakinig na sila sa aral ng demonyo, wala na silang kaligtasan. Ang kinaroroonan ni Kristo, kinaroroonan ng buhay. Kapag ayaw mo na kay Kristo, wala na rin ang buhay na walang hanggan. Kaya, unbiblical, wala sa Biblia, ang turo ng osas. Yan po ay isa lamang kwentong barbero, kaya nga napansin nyo, puro kwento lang ngayon. Walang mga talata. Okay, next question. Okay. So, yun lang ng ating at mag-aalas 12 na. 1 minute para sa pagpapasalamat. Yes, unang-una, pinasasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat ngayong gabi na naig na naman ang katotohanan at namayagpag na naman ang tunay na aral. Ipinagkakatiwala ko kayo sa mapagmahal at makapangyarihang palad ng atin pong Panginoong Diyos. Hasta la vista! Viva Adventista del Séptimo Día! Viva el Señor! Chokbok Hamnida! Mispa sa inyong lahat, mga kapatid. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay